Alam nyo ba na ang pakikipagbalikan sa narcissist dahil sa mga anak ay parang suicide? So, ibig sabihin, para kang suicidal ang datingan. Para ka talagang nagpapakamatay. Yun ang datingan mo. Bakit? Kasi sa lahat ng abusong iyong naranasan, yung mga past experiences mo, mga dilubyong inabot mo doon sa iyong ah, partner na narcissist or yung ex-partner mo na narcissist, eh gusto mo pang ituloy. Gusto mo uling ituloy. Halimbawa, no, may gumulpi sa iyo. Ginulpi ka sa loob ng isang dekada. And also may kasamang emotional damage, no, psychological damage for 1 decade. Ngayon, hiniwalayan mo. Ay pagbalikan ka ngayon dahil sa mga anak. Ayoko nung lumaki ang mga anak ko na walang tatay. Mga bata pa mga anak ko, ito 10 years old lang ito 9 years old. So kawawa naman ng mga ere, lalaking broken family. Eh ako'y galing sa broken family, ayaw kong lumaki ang aking mga anak na kagaya ko. O kaya itong mga nakikita kong kapitbahay na nagsisilaki ang mga bata ay walang tatay, walang nanay. Ay hindi ako makakapayag. Kaya kukumbinsihin ko ang aking asawa o makikipagbalikan ako. So what will happen then? Kung ano yung naranasan mo dati, uulit yon. That is what we call narcissistic abuse cycle. Paikot-ikot lang ito na parang roller coasters para ka nakasakay sa dilubyong tsubibo. Dilubyong tsubibo ang sinakyan mo, paikot-ikot yung gayon. And then if you are hoping that your narcissistic partner will change, suntok sa buwan yan. Okay? Suntok sa buwan. Here's the catch. Here's the catch. Di ba ang gusto mo ay mapabuti ang iyong mga anak? Kasi gusto mong lumaki ng may tatay o may nanay. O sige, pagbibigyan ko kayo. Pero alam nyo baga na kapag ang isang bata o ang magkakapatid na iyang mga batang iyan ay pag yan ay lumaki sa narcissistic father or sa narcissistic mother, lumaki yan. Ibig sabihin, lumalaki yan sa tinatawag na narcissistic environment. At nakita sa pag-aaral na may chances na isa doon sa mga batang iyon ay maging narcissist din or magkameron ng childhood trauma. Pwedeng magkameron niya ng borderline personality disorder, pwedeng magkameron niya ng kung anumang disorder na gawa ng childhood trauma. Here's the catch. Pag ang mga batang iyan ay lumaki sa narcissistic na mother or father, pwede siyang magkameron ng malupit na problema sa relationship sa kanyang future husband or future wife. Pwede siyang magkameron ng problema sa tinatawag na attachment. Okay, so ano itong mga examples ng attachment? Pwede siyang magkameron ng tinatawag na anxious preoccupied. Ito yung nagiging siyang needy, nagiging super clingy sa kanyang asawa, crave na crave siya ng mga validation, gusto niya, pinupuri siya ng pinupuri, at sobrang takot na takot siya na siya iiwan ng kanyang asawa. Pupunta lang sa tindahan, bibili ng suka, naggugulong na. Gayong ga ang gusto niyo mangyari sa inyong mga anak paglaki. Aba, ay inyong isiping mabuti yan. Ito, another one, dismissive avoidant. Ang dismissive avoidant naman is highly independent. Parang ang datingan nito is ayaw niya mapalapit sa kanyang asawa. So, uncomfortable siya sa closeness. Pagka ang asawa niya ay minamahal siya, abay, siya naman ay nagwawalang hiya. Ayaw niya na mapapalapit. Emotionally distant siya. Gusto niyo maging gayon ang inyong anak paglaki. O, ere pa isa, fearful avoidant, anxious avoidant, no? Craving connection, pero terrified na masaktan. So, leading to push and pull dynamic, ang gagawin, urong-sulong ang relationship, pagayong-gayon. O, gusto nyo mangyari yon sa inyong anak. Ngayon, pagka ang inyong anak ay lumaki sa hindi narcissistic environment, ito mangyayari. Secured ang relationship ng inyong anak. Magkakameron siya ng attachment style sa kanyang future husband or future wife na tinatawag na secure. Secure. What is that? Comfortable with intimacy, independent, and able to trust the partner. Okay, ang ganda ng kalalabasan ng inyong anak pagka lumaki ng wala yung narcissistic na iyan na asawa ninyo. Ay bakit kayo makikipagbalikan diyan? Gusto nyo maganda ang tingin sa inyo ng tao, buong pamilya. Pero sa loob naman wasak. Buo sa labas ang tingin ng mga tao. Pero sa loob, wasak na wasak, pati utak at isipan ng inyong anak wasak din. Oh,
Nasaan diyan ngayon na matinong pamilya? Kaya ko kayo sinasabihan ng ganito. Dahil para meron kayong maayos na judgment. Judgment. Dahil yan ay long term. Long term decision yan. Kasi once na nakipagbalikan ka dyan, lalong tumataas yung tumitindi, yung inyong trauma bonding. Lalo kayong hindi makakahiwalay dyan. Okay. Alright. Klaro tayo dyan. Mahirap magpaliwanag, guys. Mahirap. Bye for now.